Hi mga kasari, kumusta kayong lahat? Ayan, update lang tayo sa tindahan natin ngayon mga kasari. So, nandito ako ngayon sa sulok, sa kasulok-sulukan ng tindahan ko kasi parang inaatake na naman ako ng anxiety. May anxiety talaga. So, alam niyo yun mga kasari, yung feeling na ang tahimik ngayon sa tindahan natin tapos ang dami mong iniisip. So, ngayon guys, yung vlog natin, real talk muna tayo dito ngayong araw. Walang pa-inspire tayo dito. Totoong buhay talaga to ng sari-sari store. So, kwento lang natin yung totoong nangyayari dito sa sari-sari store natin ngayon. So, guys, sa totoo lang, sobrang tumal talaga. Hindi ba ako against the light? Alam nyo, nag-scroll ako sa mga online bilihan ko. Alam nyo naman yung mga binibilhan ko mga tindahan na online, di ba? Grocery sa katindahang tapat. Grabe. Halos wala akong ma-add to cart sa mga online bilihan ko, guys. Hindi dahil wala akong gustong bilhin ha, kundi dahil hindi nababawasan yung stocks ko. Although, ubos na yung mga pansit canton ko, ubos na yung chichirya ko. So, meron na akong mga na-add to cart na. So, kasi para sa akin, nagbabase ako kung malakas o mahina yung tindahan ko. Depende kung gaano karami yung nape-place order ko sa mga online bilihan ko. So, dalawa yan. Iba pa yung bilihan ko sa bayan. O, iba pa yung nabibili ko sa Shopee at Lazada. Tapos, alam nyo, yung feeling na may hiya ka pang mag-place order kahit may kailangan kang orderin or kailangan mong orderin dito sa tindahan. Kasi pag konti lang yung kukunin mo, parang nahihiya talaga ako doon sa magdi-deliver. Parang, nahihiya ako sa shipper. Pero, sa totoo lang, sa grocery, 500, free delivery na yun mga kasari. So, sa tindahang tapat naman, 1,000 ang minimum order nila, i-deliver din nila yan door to door. So technically, okay lang na kahit konti lang yung order mo, ay i-deliver nila yan. Kaso ayun nga, yung sa grocery, nag-iba na kasi yung warehouse ng pinagagalingan ng stocks ko. Santo Tomas, Batangas pa yun. So, malayo yun. Doon pa manggagaling yung delivery. Tapos, yung tindahang tapat naman, sabi nila, special customer nila ako dahil dinadayo nila yung tindahan ko para sa delivery ng stocks ko. So, ayun, nahiya naman ako na mag-order lang na minimum order na 1,000 or 500 sa grocery. So, hindi ko alam kung nabigla lang ako ngayon kasi ngayon ko lang kahapon ko na-realize kasi 'di ba nung December magpapasko, Pasko, mag-New Year. So literal na sinasabi nating araw-araw ay Pasko, ibig sabihin na araw-araw ay Pasko, paldo-paldo talaga tayo diyan. Ang benta natin bonggang-bongga, 'di ba? So, alam nyo yan mga kasari kasi marami akong nakikitang nagpo-post sa samahang sa group of sari-sari store natin, yung aking group, join na kayo dyan pag di pa kayo naka-join sa mga viewers ko dyan. Marami daw nag-flex ng mga benta nila, mga 100,000, 150,000 ang naging benta nila sa isang araw. So, nagpo-post sila sa group, ina-accept ko naman, ina-approve ko para marami ma-inspired. Syempre, hindi mo mapipigilan yung excitement or kasiyahan ng isang tindera pag nakabenta ng ganun kaya pinopost nila. Kaso yung iba, parang naaani sila sa mga flexing na ganun. Na maraming against doon sa mga flexing kasi daw baka makita ng BIR, punteryahin tayo ng BIR, na ganun pala kadami yung benta ng isang sari-sari store, so baka balikan tayo ng BIR. Maraming ganun, wag na raw mag-post. So, para sa akin dati, ayoko ring nakakakita ng mga lalaking benta na katulad ng tindahan ko na hindi naman ganun kalakihan ng benta kasi parang pinanghihinaan ako ng loob na ang lalaki ng benta nila, bakit sa akin ganon. Pero syempre, magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. Merong mga nakakabasa sa post na yon na mas na-inspired. Meron ng mga nakakabasa ng ibang post na yon na parang, may nakita kasi ako na parang, screenshot ko dyan kung makikita ko sa parang pinanghihinaan daw siya ng loob na ganun yung benta ng iba tapos sa kanya ganito lang, maliit lang. So, parang ganun din ako. Pero, hindi ko naman dinidecline or ina-approve yung post, depende sa nararamdaman ko. Syempre, depende yun sa mga members natin, kung ano yung dapat nilang makita at hindi nila makita sa ating group. So, totoo naman kasi, mabenta naman talaga yung panahon na yun. Yung mga December, mag-New Year. So, may bonus yung mga tao, party-party, kaliwat kanan, tapos bakasyon pa nga yung iba. So, maingay yung tindahan natin. Tapos, syempre, may mga pinamaskuhan yung mga bata. So, maraming mga hawak na pera yung mga bata. Kaya, ang dali gumalaw, mabenta yung ating mga paninda noong mga panahon na yun. So, lalo na yung mga pambata. Pero ngayon guys, balik eskwela na ulit. Ayun. Balik sa reality na ulit tayo. Matamlay na ulit.
yung ating sari-sari store ngayon mga kasari. May panahon na paldo, may panahon na talo. Pero ang kagandahan dyan, dahil hindi tayo nag-focus, hindi ako nag-focus lang sa basic na mga paninda natin dito sa sari-sari store katulad ng nakagisna natin. Ayan, bumenta pa rin tayo at kumita pa rin tayo kahit papano. Ayan, sa sobrang balda na. Ayan, losyang na ang yung tindera. So, ang medyo mabili ngayon sa akin ay mga school supplies. Simula Friday hanggang ngayon, tuwing hapon, may pailan-ilan pa ring bumibili. So, dito guys, yung aking mga ballpen, inilagay ko na talaga siya dito sa harapan. So, against the light. Dito na siya nakapwesto kasi mayat mayang may bumibili. At meron tayong tick pen, may 3 klase tayong tick pen. Ari, na-share ko na kung saan ako na-order. Meron tayong mga ball pen, mga flex stick. Yan yung mga bibenta sa akin ngayon, guys. Nandito na siya kasi para hindi na ako mahirapan kumuha doon sa pwesto niya. So, pag huminahin na, babalik ko na to sa pwesto niya. So, mabenta rin sa akin yung illustration board. Siguro, kailangan sa school, saka, ayan, yung pagpiprint, sobrang lakas ngayon sa akin. Tapos, mabenta yung ating buldak. So, umorder ulit ako ng buldak, guys. Tapos, umorder ulit ako ng seaweed. Ang ating seaweed, mga kasari, ito nga, kadarating lang kahapon. Mabenta kasi yung seaweed, yung buldak, yung soju, yan, yung mga Korean brands, yung mga product ng Korea. So, mabenta. Ito, seaweed, isang box ulit yung in-order ko. Hindi ko pa na-unbox. Ganito na siya dineliver. May cling wrap lang siya. Hindi na siya binax. Ganito na talaga siya. Literal na ito yung natanggap ko, mga kasari. So, mabenta yan. Kahapon, may nabenta akong 10 soju. So, tuloy-tuloy pa rin yung kasi yung ibang college students, wala pang pasok. Sa 12 pa yung pasok. Ngayon ay, ano bang petsa ngayon? Ngayon ay January 9 lang. So, yan, mabenta at nagiinuman pa yung mga college student kahapon yung bumili ng soju, seaweed, saka buldak. So, salamat talaga. Yun din yung pinagpagpasalamat ko at naisipan ko magdagdag ng mga yan ng school supplies, ng print, ng GCash, saka itong mga products na to. Kasi sa panahon na ganitong matumal, malaking tulong kahit papano. So, dito ko nakikita talaga yung importante or importansya talaga ng seasonal items sa ating mga tindahan. So, hindi naman laging yung school supplies natin mabenta, pero may time na mabibili talaga yan. Hindi laging may time na mabibili itong seaweed, pero pag nagustuhan ng customer, babalik-balikan. At pag nalaman ng iba nilang kasamahan or kakilala na meron tayong tindang ganito, babalik at magkakaroon ulit tayo ng panibagong suki. So, yun yung kagandahan na nag-explore ka or nagdi-discover ka ng ibang mga produkto. Sa mga times na tubal, merong parang nagsasalba sa'yo. At, syempre mga kasari, sa GCash, katulad ng sabi ko, GCash, medyo paldo tayo mula nung bago mag-Christmas. Kasi yung mga pamasko ngayon, hindi na inaabot ng cash. Pinapadaan na sa GCash. So, yung mga sari-sari store, ang paldo-paldo sa mga cash out, sa cash in, cash out. Kaya, ang dami kong transaction ng time na yon hanggang kahapon. Ayan, kahapon nga galing ako sa Cebuana Luwilier, mga kasari. Share ko lang ha. Nagpondo ako sa Cebuana Luwilier. Buti na lang natutunan ko yung pagpopondo na walang charge. Kaya buo natin ang kita sa GCash. Kasi yung iba kasi, di ba, 8,000 na reach yung limit, meron ng additional na charge, pero dito sa Cebuana ay walang charge. So 80,000 lahat nung pinakash in ko kahapon, pero dalawang transaction yun, mga kasari, kasi 50,000 yung maximum na per cash in sa ating Cebuana. So dalawang resibo yan. So, may vlog na rin ako tungkol dyan, guys, para hindi humaba yung vlog ko about dito. Kung gusto nyong malaman kung paano mag-cash in sa GCash na walang charge, 50,000 maximum per cash in. Lagay ko ang link dyan sa taas. Panoorin nyo na lang, mga kasari. Dito, guys, free talaga yung cash in. Wala ka talagang babayaran sa charge. So, konting diskarte lang. Hindi ka magdedirekta sa GCash, kundi dadaan ka sa ibang app. So, pero ngayon, medyo, yung GCash natin, pakonti na lang ng pakonti ang transaction. Hindi katulad nung magpapasko na karamihan ng tao ay mapera. So, back to normal na ngayon ang mga walang pera nung Pasko, yung may mga business, yung mga nagpa-bonus. Akong may tindahan, wala akong natanggap na papasko, pero ako yung naglabas ng papasko. So, syempre, blessing natin yun, i-share natin sa iba. Huwag na lang natin kwentahin para hindi sumakit yung ulo natin. Ayan, pero nilista ko yung mga naibigay ko nung Christmas. Okay na rin at sisipagan na lang natin ngayon. Kahit papano, nag-affiliate ako. Ngayon, magbablog ako. Sisikapin ko para
kahit papaano mabawi ko yung naipamigay ko, naipamas ko natin. Kunti na lang yung transaction. Ngayon, simula kanina, mga 4 na transaction pa lang yung nagawa natin. Yung huli natin ay bago tayo mag-vlog ngayon ay 12:37 lang. Bago tayo mag-vlog, may nagpa-cash in ng 5,850. Buti nakapag-trans. Hindi ko kasi yung 80,000, hindi ko yung lahat nilalagay sa GCash. Pinupondo ko yun doon sa may mga ATM card ko para kung magka-problema man, mawi-withdraw ko. So, at least meron tayong pondo doon na matatransfer agad papunta sa GCash. So, dito sa ating pagtitindahan, normal lang ito, pero bilang tindera, nakakapraning din yung minsan matumal, 'di ba? So, hindi natin wini-wish na ayoko magbanggit na ang tumal. Hindi talaga ako sa ganun, hindi ako tinderang ganun. Bagkus ako ay gumagawa ng paraan para malabanan yung tumal. Pero syempre, babanggitin natin, matumal naman talaga, literal na matumal. Dahil napapansin ko, lalo ngayon, medyo malamig, parang gusto ko lang matulog pag walang bumibili. Minsan nga, 8:00 na, wala pang binabado. Pero sa totoo lang, tulog pa ako minsan ng ganun. At nagpapaskil na ako ng sarado or close muna ako dito sa sari-sari store nung mga ganung oras. Kasi minsan, nanonood ako ng K-drama, 12:00 na ako nakakatulog, guys. Pero may bumibili pa naman pag gabi na ganun. Dito ako nakatambay sa tindahan. So, ang kinaganda natin dito, wala tayong binabayaran na rent, pero tuloy-tuloy syempre yung natin, ang inaalala natin dito, tuloy-tuloy yung takbo ng kuryente natin. Tuloy-tuloy ang takbo araw-araw ng ating oras. Tuloy-tuloy yung pagtingin natin ng expiration kasi kada takbo ng araw ay tumatakbo din yung expiration ng mga paninda natin. So, double check natin yung expiration. Yun ang kalaban natin sa mga tumal days kasi hindi customer ang nakakabili o nakakaubos ng ating produkto, kundi yung expiration at saka yung mga kalaban nating mabait at saka mga langgam. Ayan. Sa pagtagal dyan sa lagayan, maamoy na ng langgam. So, ganito talaga yung buhay tindera. Hindi araw-araw paldo, hindi araw-araw malakas. May mga araw na matumal talaga, may mga araw na may kalaban talaga tayo, pero laban pa rin mga kasari. Mag-observe lang muna tayo, diskartehan natin. So, dagdag tayo, katulad ng sabi ko, dagdag tayo ng ibang mga paninda, mag-adjust tayo. So, yan mga kasari, kung ikaw din ay tindera or tindero na pinagdadaanan din tong nadadaanan ko or nararanasan ko ngayon, so hindi ka nag-iisa. So yan mga kasari, maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko today. Medyo mahaba yung vlog natin. Kung nakarelate ka, comment mo lang sa baba, kahit simpleng laban lang. Ayan, para pag lakasan tayo ng loob, para pa lumakas pa yung ating loob sa pagtitindahan. So ayan mga kasari, ako nga pala si Lizelle Domdom para sa tunay na kwentong tindahan, labang tindero, labang tindera. Kita-kits tayo sa next update mga kasari. Bye-bye, happy selling, God bless, bye-bye. Happy selling pa rin. Yan, happy selling. You and me, you and me, both